Magandang hapon! Kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon ngayong hapon po ng September 30, 2024 na kung saan sa ngayon ay tuluyan na po na nakalampas ang Typhoon Julian nating minomonitor dyan po sa mga isla ng Batanes at nasa layo na po ngayon ng 67 km west of Basco, Batanes at base po sa datos ng Joint Typhoon Warning Center ay taglay na po niya ngayon ang lakas ng hangin na maabot po sa 215 kilometers per hour. At posibleng mamayang gabi ay maabot na po niya ang intensity peak na 220 kilometers per hour. Kaya asahan pa rin natin hanggang bukas ang masungit na panahon dyan po sa mga isla ng extreme Northern Luzon, lalo na po dyan sa may Batanes. At dito naman sa Northern Luzon, maulap pa rin ang kalangitan with isolated light to heavy rain sa malaking bahagi ng bansa hanggang bukas po lalo na sa western section. At bukas, magsisimula na po yan nakikilos pataas at pagsapit ng Miyerkules, posibleng nasa Taiwan na at sa Huwebes ng hapon, posibleng makakalabas na po yan sa ating area of responsibility at posibleng hihina yan dahil sa presensya ng malamig na hanging amihan dyan po sa northern part ng ating area of responsibility. At pagkatapos ng bagyong Julian, ay posible ng opisyal na ideklara ang simula ng amihan season maybe next week po. At dahil pa rin kay bagyong Julian, ay nakataas pa rin po ngayon ang tropical cyclone wind signal number 4 sa may Batanes, wind signal number 3 dyan po sa may Babuyan Island, signal number 2 sa mainland Cagayan, Apayao, Abra, Kalinga, Ilocos Norte, and the northern and central portions po na Ilocos Sur sa may Sinait, Cabugao, San Emilio, Lidlida, Banayoyo, Santiago, Santa Maria, Burgos, San Esteban, Nagbukel, Narvacan, Santa, Kawayan, Bantay, Santo Domingo, San Juan, San Vicente, San Ildefonso, Magsingal, Santa Catalina at dyan po sa may Vigan City. Signal number 1 naman po sa nalalabing bahagi pa ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Ifugao, Mountain Province, Benguet, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, maging po sa northern and central portions ng Aurora, sa may Dilasag, Kasiguran, Dinadungan, Dipakulaw, Maria Aurora, Baler, San Luis, maging po sa northern and eastern portions ng Nueva Ecija, sa may Cuyapo, Rizal, Laur, Pantabangan, Science City of Muñoz, Gabaldon, Caranglan, San Jose City, Lupao, Talugtog, Bungabon, Lianera, Talavera, Palayan City, maging po sa may General Mamerto, Natividad. At sa nalalabing bahagi po ng ating bansa ay generally fair weather naman pero may tsansa pa rin ng maulap na kalangitan with isolated rain sa ilang bahagi po ng Central Luzon, Metro Manila, Rizal, Cavite, Mindoro, Palawan, ilang bahagi po ng Negros, Bohol, Southern Leyte, Eastern Samar at malaking bahagi po ng Mindanao. At mamayang gabi ay posible pa rin ang mga tsansa ng mga isolated rains lalo na po dito sa malaking bahagi ng Northern Luzon, lalong-lalo na dyan sa may extreme Northern Luzon, ilang bahagi ng Central Luzon at Mindanao, kaya mag-ingat pa rin tayo sa mga banta pa rin po ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At sa atin naman pong mga baybayin, ipinagbabawal po ang pagpalaot sa lahat po ng klase ng sasakyang pandagat sa seaboard po ng Batanes at Babuyan Islands dahil ang mga alon po dyan ay posible na aabot hanggang po sa 9 meters height. Kasalukuyan po na nandyan ang napakalakas na bagyo. At iwasan rin natin ang papalaot pa rin sa seaboard ng mainland Cagayan, Ilocos Norte seaboard, northern portion ng seaboard ng Aurora, at maging po sa may Isabela seaboard dahil ang mga alon po dyan ay posibleng aabot po hanggang sa 3 to 9 meters height. Kaya hanggat maaari ay iwasan na muna natin ang papalaot dyan po sa mga may kulay pula para po mas makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan. So ito lang latest update natin sa araw na ito. At ako po muli si James na nagsasabing sa kahit anong pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless.